tayo dun sa mga palpak policies of 2024. So these are yung mga kunwari maaaring batas na ginawa sa legislature or yung mga desisyon na ginawa sa executive or yung collaboration ng dalawa or what not, ganyan. Pwede nating i-limit sa executive, pero kung may maisip kayo na ginawa ng legislative, okay lang din. On top of my head, I can think of PhilHealth, yung transfer ng pera from PhilHealth to the National Treasury, pagkuha ng budget ng ng billions of pesos ng PDIC to National Treasury, pagkuha ng 75 billion pesos from Maharlika Investment Fund and pagkuha ng 75 million pesos para sa Maharlika Investment Fund galing sa Land Bank and DBP na wala naman silang ginawa sa loob ng isang taon. At the same time putting the liquidity of these two banks at risk. May ginawa na, Nak, hindi mo nakita? May ginawa na. Logo. Logo at ribbon cutting, dalawa lang ginawa nila. Mahal ng logo, Di ba? Nag-abala pa kayo sa pag-transfer ng 75 billion, yan lang pala gagawin nyo. Di ba nag-ano na ang IMF sa na dapat ibalik ibalik sa DBP at saka sa Land Bank yung Hindi, ipa-restore capitalization. Ayan. Ipa-restore daw kasi nanganib ang capital adequacy ratio. Pero sinabi din naman ng taga DOF na naibalik na daw. Sabi lang nila. Bakit magko-consult yung IMF kung binalik na nga nila? Kung hindi sila kinall out ng IMF, hindi nila sinabi, IMF yan Gusto ko tanungin, sorry gusto ko lang tanong, anong project na gawa sa dami ng perang lumabas? Wala. Wali. Actually, Dare to Ask, trace all of this. Yung pagpopondo ng para sa mga infra. And maganda yung mga post ni Dare about this Kasi doon klarong-klaro na wala talaga magiging bagong project. Why? Because unang-una, zinero out yung budget sa right of way. Zinero out. Pangalawa, after i-zero out yung budget sa mga right of ways na kasi important yan wala kang masisimulang project kung wala yan So napaka-importante noon. Zinero out din yung mga project na may katambal yung mga merong yung mga foreign funded or yung mga ano ng mga project hindi na siya pinondohan sa counterpart. ODA projects. Yung mga ODA projects. Development Assistance. Oo. So kumbaga, kung meron daw ibang kasi ganun yung naging reasoning nila doon nung binabalangkas nila yung project na kapag kunwari, meron naman yang itong magiging other source ng budget aside from GAA, nilalagay na lang nila sa program. Ganon. So ngayon, hindi mo na siya nilagyan ng pondo sa part ng GAA. Hindi mo binilagyan ng pondo dun sa right of way. Anong magagawa mong bagong project? Wali ka up until now. Ano ba yung talagang na-create na infra project ng administration na to that they can really call theirs? Kasi yung mga natapos nila mga project ngayon, ito yung mga nasimulan pa nung previous administration Tinutuloy na lang So, what have they done na talagang makukonsider na BBM project? It's already 3 years. Diba? Yeah. Pero Joey, even if tinuloy lang nila yan mula kay PRRD, pumalpak pa rin. Tingnan mo yung Pangil Bay Bridge. Natunaw yung asphalt. True. Napaka-embarrassing nito. At yung mga umaalon-alon na yung mga umaalon-alon na bridge. Sa Biliran province din naman yun. Kinatol ni Glenn Chong. Sis, kung tinanggal niya yung right of way, bakit ang taas ng budget ng DPWH? Flood control project, mga ganun. Alam mo saan yung pork nila at saan yung napakalaki dyan? Number 1, yung multipurpose buildings, yung basketball courts, yung mga ganyan-ganyan ba? Na talagang walang exponential economic benefit.
Lalagyan kasi nila ng logo nila. Parang Tama. si MBQ. Oo, tama. So yun lang talaga ang nandyan, no? At nasa post nga ni Dirian, no? Dalawang klase yan, yung ano ba yun? May acronym din yun, dalawa eh. In fact, yung town hall namin dito, doon pinasok eh. Pero hindi naman qualified ata, pero naipasok pa rin, no? So yun yung pinagkakagastosan, ano? Yung sobrang hindi naman economic multiplier yung mga yan Hindi na. Pang ano lang talaga, pang epal. Ano yan, under na sa ano? Yung mga budget nasa road repairs, nasa road building, ganyan. Flood control project, ganon. Ayun. Under ano niya, under Maalagang Republika projects na yan. MR, Maalagang Republika. Teka, mag-ano tayo, mag-round robin tayo dito ng isa-isa ng mga policies na palpak for 2024. Start tayo kay Mami Laika. Ready ka, Mami Laika? Ayan. Binabasa ko yung mga naipasang batas ni BBM for 2024, puro mga creation ng mga engineering office sa mga kung saan lugar, pagpapalit ng pangalan, pagdadagdag ng barangay, ano ba to? Parang wala akong makitang matibay na batas na naipasa niya for 2024. Pero sa akin, babalik ako dun sa food security. Kasi isa yan sa promise niya ng election eh. So, babalik talaga ako sa 20 pesos na bigas kasi kung hindi naman ako nag-expect na bababa yung 20 pesos yung bigas. Pero pakitaan mo kami ng kung ano ba yung ginagawa mo para at least ma-target, mapababa mo man lang yung bigas. Kasi hindi, mula nung tumaas, hindi na bumalik kahit ang ginagawa nila, wala namang bumabalik na sa dating presyo. Yung dating binibili kong 40, ngayon 50, 55, 60. And then nag-import tayo ng galunggong, parang utang na loob. Exactly. Saka nag-import ka ng galunggong. Number 1 importer ka ng bigas. So, ayun, para sa akin hanggang ngayon, kung ano man yung proyekto or policy ni BBM na nakakadiri at parang walang patutunguhan, yung food security pa din. Hindi man lang niya na wala siyang na-address na problema natin sa agriculture, lumalala yung sitwasyon. Ako, honestly, nagpasalamat ako nung siya ang humawak ng agriculture dahil ang ganda ng mga sinasabi niya during the campaign period eh. Supply chain, logistics, cold storage facilities. Tapos ngayon, alam niya yung ginagawa. Nag-ano ako, kaya sabi ko, tapos ako talaga, observing politics for a long time, alam ko naman talaga na yung mga ganon, sabi ko it will take 2 to 3 years bago mo maramdaman. Pero walang naumpisahan eh. Paano tayo may maramdaman? Walang naumpisahan. Humingi si Laurel ng 2 billion para sa logistics. Anong sabi? Walang pundo. True. Tapos yung taripa ng bigas, di ba parang nag-open kayo ng para mag-import ng bigas. Ano nangyari? Bakit hindi bumababa? So, sino nakinabang doon? So, parang, kapalpakan to? Bakit ang palpak? Parang, kung may promise kang ganito na tututukan mo, kahit paano man lang, kahit hindi naman na-hit, at least may nakita kaming ginagawa na nakikita natin na papunta tayo doon. Pero wala eh. Naalala ko time ni Tatay Digong nung parang hinuhoard na parang tataas ng presyo ng bigas. Sabi niya, pag hindi nyo bubuksan, ilalabas yung mga bigas nyo na stock sa bodega. Paparade ko yan. Ayun. Ilabas. True. Yeah. Carlex Crespo, sabi niya, yung MRT Line 7 natigil din mo. Sobrang kadiri nito Kasi tatapusin na lang po eh. Subway. Yung Subway talaga. Manila Subway. Yeah. Diba? Kahit isang station, wala man lang mabukas. Kahit man lang sana isang station lang. Parang sobrang kadiri. Parang, hindi nyo kaya? Bakit? Ba't hindi nyo kayang tapusin to? Kasi OPM sila. Oh, promise me. Kasi pag tinapos to, this is going to be credited to PRRD. Exactly. Yun lang naman yan eh. Alam mo, hindi ko maintindihan yung ganyang thinking ng mga leaders eh. Kasi there's nothing wrong for you na i-follow through yung mga past projects. Kasi maganda nga yun eh. Ang dali kaya for yun yan. Mag-add ka lang ng mag-add, improve. Then yung kunwari, may project from the past, yung past administration.
Kung tingin mo, oh, maybe I can improve, I can add more. There's nothing wrong with that. Yeah, kaya maraming na-accomplish si Tatay Digong. Collaboration. Yeah. Diba? Maraming na-accomplish si Tatay Digong dahil yan. Dahil yan ang ano niya, yan ang principle niya. Diba? Ako, I like that eh. Collaboration Skyway, is better. diba? Tapos it comes out lang naman pala na ang problema lang pala right of way sa katagal-tagal na hindi matuloy. O nang si Tatay Digong na siguro baka hindi natin alam, baka nasolusyonan ni PRRD yan eh. Malay natin baka binraso yung mga harang-harang doon na pinapapresyuhan ang kanilang mga ang masasagasaan ng right of way na dito ka. Ito lang ang ma-offer ng gobyerno. Pag hindi ka power of eminent domain talagang kukunin ng gobyerno yan, pili ka. Sa wala ka makuha. So, ako, isa yan, Miss Cathy, sa nagustuhan ko kay PRRD nung naging presidente. Kasi nung time ni, di ba, si Gloria and then si Pinoy, yung mga project ni Gloria talagang totaling parang binaliwala ni Pinoy. So parang, sayang naman yung mga nasimulan, sayang yung pera. And then nung time ni Duterte, wala siyang pakialam. Ano kung i-credit nyo si kanino yan, basta gagawin ko yan para sa bayan kung project man yun. Wala siyang pakialam. It's not about the person, it's about the nation, di ba? And then, nung time ni BBM, nung kampanya, kaya namin siya sinuportahan kasi yun din yung promise niya, continuity. Ano nangyari? Ako, ay sorry, sige pa. Yung Laguna floodway system, di ba, nagbayad pa ang gobyerno dyan dahil sa breach of contract sa Dutch government. Yun sana ang Belgian. Belgian, napakaganda sana yun na mga kontraktor kasi ang, di ba, ang ano nila. Track record naman sila pagdating sa ganun eh. Sa mismong ano nila, sa mismong bansa nila. Oo. Below sea level, pero they survive. Sana yun ang pinakamaganda sana na pero nagmulta pa ang gobyerno. Aside from that, 'di ba, ang nasasayang natin hindi lang doon eh. Ang ano niyan, ang NEDA sa pag-aaral ng NEDA, ang feasibility studies niyan milyon-milyon na ang ginagastos ng gobyerno. Tapos bigla mo lang itapon, 'di ba? Pero ang mas masakit at masaklap, no? Ilang dekada na iniwan yung Mindanao even during the Duterte administration at medyo nagtampo nga yung mga taga Mindanao kasi inuna daw yung Luzon. Yung even yung first phase lang ng Mindanao Railway na 85 billion ng pesos lang sana, no? Hindi pa rin finance nila. Pagka natuloy yun, imagine the connectivity will shoot up by about 300-400%. Ang economic impact dyan sa buong Mindanao talagang immeasurable pag nakumpleto yan. Oo. Kasi Sabi ni Busog Kid, nakakadiri yung Memorandum Circular number 52, order to government offices and public school to include the singing of Bagong Pilipinas. Yan. I was about to say. Ang halaga? Napakahalaga. Grabe yung priorities nila, no? Oo. Ako sa akin yung I don't know if I'm not mistaken, yung na-sign nung October 10, 2022, yun sa SIM card Registration Act. Stress ako doon. Kasi after, di ba, niyan, it was signed October 10 2022. Di ba yung impact ng mga sa SIM card, sa SIM natin, sobrang hassle, mas naging hassle. And then kung ano-ano yung mga pumapasok sa akin, click on ganito, ganyan. You have, ang daming scam, basta ang dami talaga. Kung sino-sino yung tatawag sa'yo. Nag-SIM card registration ka, pero hindi naman nalabanan yung dapat labanan. Kasi, correct, hindi siya na-polish. Oo. Hindi siya na-polish. Unlike, kunwari, diba, pag nasa Macau ka or Hong Kong, sa Singapore, when you buy a SIM card, automatic kukunin yung passport mo eh. Then, matitrace out ka lahat. But ito yung ginawa sa atin. Ang permis, ano ba naging purpose nito? Parang mas dumami yung mga kung anong nare-receive kong messages na hindi naman, yung hindi siya useful at saka hindi importante. Puro casino. Ayun pa, oo, 'di ba? Tapos maraming scam. Si Altenco magpa-hair follicle test na 'yan.
True. Yun Ayan, talaga. sabi ni Tita Shell, sa DOST Financial Tech po namin, naka-ready na ang aming technology. Kami pa po ang hinihingan. Dapat budgetan kami ng LGU. Kami pa ang hihingan ng LGU. Nakakaloka ang putang inang gobyerno na to. Grabe makapal ng mukha ng mga politiko ni BBM. True. Speaking of sugal ha, I think that's one of the one of the top palpak policies of this government. We became the sugal capital of Asia, maybe of the world. I do not know. Pero napakadali nang magsugal dito sa Pilipinas. Hinabol natin yung pogo na hindi makapag-sugal ang mga Pilipino. Tapos i-charge natin. Tapos binuksan natin sa inland gaming online na kahit bata ay pwedeng tumaya. Tama. I know a story ang about nakakasama pa dyan, ini-endorso ng mga celebrities. Oo, yun pang masakit. Dapat sana yun ang isensor, no? Instead na ang mga vlogger na ipatawag sa ipatawag sa Congress, dapat sana yun ang ipatawag, no? Nang nagpo-promote ng mga kasi walang censorship eh, kahit sino na may cellphone at may social media, pwedeng mahikayat eh. Yeah. Ako, Joey, dalawang palpak na polisiya talaga ang tinitingnan ko na talagang apektado yung ating national security at saka yung ating ekonomiya, no? Una na dyan is yung palpak na polisiya natin sa tourism development, no? Agree. At una na yan, yung isa din sa pinaka-stomach churning, yung plagiarized audio-video presentation nitong si Cristina Frasco, no? Yung expose ni SAS na binudya tayo. True. Tapos sinundan pa ng pagkorlogo. Yung mga desisyon ng DOT, no, walang kakwenta-kwenta sa totoo lang. Mga desisyon Tamad ng yung secretary, hindi nagre-research on her own. Yabang lang. Panay pa si Cristina Frasco eh. Tamad, diva na diva, at parang super entitled na at bunga na nga dyan ay yung Yusik niya, tsaka isang abogado na LGBT dito sa na nag-viral din yung ginawa nilang entitlement doon sa SOCMED, no? Na feeding a friend in Japan is more important than matters of national concern. 'Di ba? Wow. So yun, no? Kasi importante talaga sa akin yung tourism. You know why? Kasi of all the economic of all the projects na may very short return on investments at very minimal capitalization at very very minimal intellect required, common sense lang, is yung negosyo ng tourism. Kasi wala ka naman talagang, hindi ka gagawa ng tulay, hindi ka gagawa ng subway, ipapackage mo lang yung iyong bansa at natural naman sa Pilipinas natin yan na talagang we are, about 4 or 5 or parang 5 ata of the top 10 beaches in the world are in the Philippines. Sa Condé Nast ata yun na rating, no? So, nandiyan na yung produkto. Pero why is it na kulela tayo? Tapos nag-set ang DOT last year for a 7.7 million foreign tourist arrivals for 2024. Buti, okay na sa akin pag na-short ka ng 200,000, 300,000. Iputang ina, na-short sila ng almost 50%. Short by 2.5 million kasi 7.7 million yung target. 5.6 lang yung na-achieve. 400,000 pa doon, baka balikbayan. Pilipino na sabihin, talagang palpak talaga ang ating polisiya sa turismo. Number 1 na dyan ay ang ating pag-aaway sa China. Di ba? At pangalawa, yung polisiya sa DOT na hindi geared towards mass tourism. Para bang, kasi nga itong si Cristina Frasco, may pagka-diva yan, no? May pagka-elitista na royal, parang monarch sila. May food taster pa nga daw yan eh. Oh yes, tama, no? May food taster. Cristina, ang arte-arte mo, hindi ka naman nagtatrabaho, wala ka namang output. Tama. Sige na ng arte, trabaho dito din. Sa alam mo, dito sa Yabang-yabang mo, wala ka namang output eh. Dito sa Favorite Europe, ko yung EB yan. dito sa Europe at UK,
Sa Europe at UK, I observe here, ang pinakamalaking nila sa nakita ko na revenue nila is tourism. Kung sa bagay, ano lang yun, mga war museum. Oo. Mga war museum. Oo. Pero Kuya, sa atin, sorry. Kuya, kasi ang tourism talaga magpapakilala sa isang bansa. Kung how we serve people, how we are as a citizen, kung safe ba yung country natin, maganda ba yung service natin, ano ugali natin. Diyan nababase. Kaya ang tourism talaga ang nag-iengganyo sa mga investors. So ngayon, tapos Miss Cathy, ang economic benefit niyan, talagang napakadali. You know why? Pagka may mga turista dito, kasi kahit walang tulay, walang kahit kung ano-ano dyan, pagka na-package mo yung bansa mo ng maganda, tulad ng ginawa ni President Duterte, pupunta talaga yung mga turista. Tapos, ang maganda dyan is, automatic yan, nakikinabang kaagad, direkta yung mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Why? Sila yung nagtatrabaho doon sa mga hotel, doon sa mga resorts, mga street food vendors, yung mga habal-habal driver, yung mga boatmen sa mga island hopping, yung mga guide doon sa, 'di ba? Pagka dumating yung turista ngayon, talagang automatic nag-i-spend talaga 'yan, gumagastos 'yan, automatic. Nakikinabang kaagad talaga yung ano. So dapat talaga yun ang tinutukan nila unang-una. Kasi low hanging fruit 'yan eh. Yes, I was about to say that tayo. Yeah, super we are colonized by different country. Hindi lang natin na-showcase properly. Dapat talaga gawa ng story yan eh. Sa pagkain natin, kaya nga nakakain ng foreigner eh. Kasi na-amaze sila. Kasi hindi yun ina-highlight na we are, di ba, paulit-ulit kayo sinasabi, we are colonized by Spaniards for 420 years. So we have a lot of Spanish food, di ba? Alam mo yan. Kaya, even ang lechon, doon din naman eh, di ba? Cuchinillo, sa atin lang lumaki. And we have the best lechon. Kasi ang Bali, ang Indonesia, they have also their own lechon pero walang lasa. Bali ang tawag. I get yung parang profiling, yung yung kumbaga yung presentation, kumbaga you make it a journey. Yes. You make it a journey, ganyan. Well, I think parang siguro baka mas better if we get a more politically correct term, but showcase the Filipino identity through its history, ganyan. Yung mga example na lang. Yes, kuya. Example na lang. Talagang I really this is a personal experience. So, pumunta kami doon sa Oslo, south of Cebu. Yung very famous for whale watching. Okay. In 2018, this was during PRRD's presidency. Grabe talaga yung turista doon. Nakikipag-usap ako doon. Yung mga boatmen doon, alam mo, minsan sa isang linggo, yung organization nila, naghahati-hati sila, Joey, between 25 to 30,000 a week. Okay. Yung boatmen yan, ha? Yung mga guides, kumikita local sila. Tour guides, no? Yung local tour guides, 10 to 15,000 a week. Yung habal-habal drivers, Joey, Tatay Miss Cathy, mga kasama, habal-habal driver, kumikita sila. 15,000 a week. True, I believe in that. This is just Oslo ba? Yung mga B-Hire, no? Yung mga UB Express. Ang lalaki ng kita nila. Tapos ngayon, about 2 weeks or 3 weeks ago, nakausap ko yung kaibigan ko na may car rental. Sabi nila talagang wala na nga daw turista. And even Boracay now. Walang tao sa Boracay. Well, for one thing, our airport is back to being worst airport in the world. Diba? I would just like to piggyback doon sinabi ni Kuyang Ibi na yung tourism kasi is low hanging fruit. Si BBM nung bago siya nung 2022, tama yung sinasabi niya na kailangan tutukan ng tourism kasi ito yung easy ito yung industry that can provide job easily to a lot of Filipinos. Lalo yung sa mga malalayong lugar, yung mga tourist area, ganyan. It can really it can really run the economy
at wala kang masyadong puhunan dito, all you need to do is to make your town or your area a tourist-friendly destination. So, marketing pa, ganyan. Kumbaga parang yan yung kayang-kayang trabahuhin, hindi mo kailangan ng malalaking investment or whatnot para to make it work. Ganon. Kahit pa sabihin mo may mga challenges, medyo mahirap pumunta doon because of the travel, ganyan. You can make it part of the you can make it part of the journey, ganon. Hindi kailangan ng gobyerno mga pital ng malaki. Oo, part of the experience, ganon. Ang nakakabwisit kasi, etong si Cristina Frasco, before mag-dip yung number niya, itong ina-explain kanina ni Kuyang EB, before 2024, nung 2023 pa lang, we've been calling for the resignation of Cristina Frasco. Kasi, itong si Cristina Frasco, 2023 pa lang, binobola na tayo. Remember, naglabas ng data itong DOT na sinasabi nila na, uy, na tayo ang laki ng in-increase ng tourism, ganyan-ganyan. And this idiot lady is comparing the numbers of 2023 to pandemic numbers. Sabi niya, ito mas mataas na nga yung numbers natin kumpara doon sa pandemic. Na parang, bakla. Hindi yan achievement. Kaloka? Hindi yan achievement. Ano pinagsasabi mo? Diba? Nakakaloka siya. Ayun. Ano ba yan? Zero. Siyempre, zero nung pandemic. Tama. Pero alam mo sa corporate world yung performance ni Frasco, automatic tanggal ka na kagad. Oh yes. Tama. Sa true, Mami Laika. In fact, yung AVP pa lang sana, dapat tanggal na siya eh. Yeah. Yung pagpak na AVP. Totoo. Kasi pwede tayo mademanda doon. Oo. At malaking kahihiyan yun. Pinagtawanan talaga tayo sa buong mundo Hindi lang sa Asia Talagang pinagtawanan tayo nun. Nung kausap ko nga yung isang kaibigan ko na foreigner, sabi niya, kasi nandito sila yung panahon ni PRRD. Sabi niya, anong nangyari sa bansa ninyo? From here daw, during PRRD, less than 2 years of Bongbong Marcos, nasa baba na daw, underground na daw by 6 feet. Sabi nung isang, this is a foreigner married to a Filipina na may negosyo din. Biro nyo from ang tawag niya, lampas tao daw ng level natin during PRRD, bigla na lang tayo daw in less than 2 years nag 6 feet below the ground. sabi niya. So at ito hindi biro kasi nagnenegosyo yung mga taong yan dito sa Pilipinas and they can actually tell the difference, wala silang bias, very objective sila kasi tinitingnan nila ay yung kanilang mismong personal experience, yung how the government deals with them, the private sector as well. So yun at pangalawa na palpak na polisiya talaga, again Joey and you would all agree, itong polisiya natin sa West Philippine Sea itong pagkakatuta ni Bongbong Marcos na dito sa sa Pilipinas, na it's getting worse and even worse as the day passes. Hindi lang natin namalayan mula sa inaway na niya yung China, inaway na niya yung Russia, di ba? Nandito na yung nuclear missile systems, tapos bibili naman naman tayo daw ng Typhoon weapon systems at antagonize na naman yung China, tapos bigla na lang may Russian submarine doon sa may Mindoro na surface kasi daw maalon. Putang ina, submarino yan, nasa ilalim yan, bakit ka magsusurface dahil maalon, dahil bad weather? Walang iya. Immune to bad weather yung may ako dyan, Kuyang EB. Meron akong parang alitap-tap dyan sa Russian submarine na yon. Apparently, yung Russian submarine daw na yon, distress lang. Yun yung sabi. So, ano bang mo doon? Ano bang na-scoop mo doon sa Russian submarine? Kasi it's parang medyo, bakit merong ganun, di ba?
Pero alam yung... alam mo, Joey, ang sabi distress lang daw eh. If yung alitap-tap mo has the highest clearance na top secret, maniniwala ako. Pero kung mid-level clearance lang siya, mahirap ako maniwala. Kasi a Russian submarine is one of the best submarines in the whole world. Even better than the American submarine systems. No? At saka kahit typhoon, hindi naman yan apektuhan kasi sa underwater. Ang alon sa ibabaw lang naman eh. Antay ko doon, Miss Cathy Joey, no? Antay ko doon is yung Russia, nagpapahiwatig na. Nag-flex lang tayo, nag-flex. Para sa akin, nag-flex yun. Diba umaangal sila sa typhoon missile system. Yeah. Ang sabi kasi is that yung nag-alitap-tap is inescortan daw yun. Distress pagkatapos after daw nun, inescortan siya pabalik ng Russia. Ganun. Bakit hindi sila naglabas ng statement ang Russian? Ang Russia walang statement. Ang Russian. Usually you will maglalabas ka ng statement and you will apologize the reason why we submerged Tama si Miss Cathy. Happened to us. Say that, di ba? Tama si Miss Cathy. Very sensible answer. Hindi ko naisip. Thank you, Miss Cathy. Kasi the Russian Foreign Ministry should have issued a statement confirming that it is a distress, it's a distress vessel. Yes. Especially it's a submarine that's very kasi once you have a submarine sa ilalim mo tapos you're in a yung territory nasa ibang territory ka, that's very threatening and dangerous. Tsaka protocol talaga yan. Kaya nga, apektado yung ekonomiya natin. Apektado yung ekonomiya natin. Over the last 2 years, pinakamababa ang foreign direct investments. Contrary sa sinasabi nitong bangag na ang dami trillion daw yung mga investments na hindi naman talaga nagmaterialize. At ito pa, yung stomach churning, Joey, no? Mga kasama dati, no? 25 or 26 foreign trips. The most traveled president in the history. Without outcome. Most traveled without outcome. Diba? Jet setter. Ako, ang idadagdag ko doon yung yung bago mag-end of the year, di ba lumabas yung economy natin, super bumagsak talaga. Di ba? Na dahil yung ating tag dito, stock exchange. Stock exchange natin bagsak. Tapos yung ating what do you call this? Real estate. Halatang walang investor. Walang bumibili. Yung duplex oversupply tayo sa diba? Yung duplex yung duplex houses, yung presyo bumaba by as much as 14.6%. Ganyan. Tapos yung non-performing loans ng mga bangko, the highest in 2 years. Non-performing loans, hindi na makapagbayad yung mga naglo-loan. Ay, teka, maisingit ko lang. Ang tawag dito, may maiden flight pala from Manila to Paris nung December 10. Or December 8 I think that was. Ayun. December 8 or December 10, yung flight from Manila to Paris. So, direct flight na to from Manila to Paris. Ang mga pasahero nila, mga government officials. Mga government officials, pagkatapos 3 vloggers. Nakakaloka. Merong nag-vlog. Merong nag-vlog na bigatin. May nag-vlog about it. So dinocument nila yung maiden flight na yun ng i-relate ko lang din sa travel kasi natawa ako, naalala ko dahil parang grabe kadiri talaga to. And I do not know, ito ba ay standard practice ng mga ng government na kapag may maiden flight ang pasahero mo, mga government officials. Ito si David Guison yung nag-vlog eh. Ito yung teka.
Parang nag-iimbita yan ng mga VIP ata eh. Yung mga airline pagka maiden flight. Oo, maiden flight, oo. So, ano ba, practice ba na mga government employees yung sakay sa maiden flight? Or because this is Manila to Paris? Parang gano'n na rin. Baka pinili nila kasi Manila to Paris. But anyway, ito yung airline yan? Anong airline yan? Ito. Air France? Air France. Anong eroplano? Boeing? I do not know kung anong eroplano yung gamit. Boeing yan kasi long haul eh. Long haul, no? Should be Boeing yan. Boeing, yeah. 777 ata siguro. Pero ito yung vlog niya. Teka lang sorry. Pero Tayamik, it's Air France, Europe. Actually, makasama natin sa flight ay, ayan nakalagay, the maiden flight will carry one of the largest high-level Philippine delegation to France in recent years, including representatives from the Department of Tourism, Department of Transportation, National Economic and Development Authority, and Department of Science and Technology. Wow. At may kasama pa tayong delegation from the Philippine Coast Guard. Ang cool. At may tatlong influencer na magmumuling lang. Yun lang. Ayan. So, yun, NEDA, DOST, DOTR, Department of Tourism, Coast Guard, at saka tatlong vloggers. Yung laman ng maiden flight. Nung panahon ni Tatay Digong, 'di ba, kahit yung mga business class na mga binawal 'yan. Huwag kayong pira ng yan, pira ng tao 'yan. Or either if you want to do that, bayaran mo on your own pocket, with your own pocket. Pera mo. Yan, okay. Ako i-share ko bago junket. Yeah. Agree ako kay Fernando Guerrero. It's a clear junket. Kasi talaga ba maiden flight, laman, high-level Philippine contingent from DOT, Department of Tourism, Department of Transportation and Communication, NEDA, DOST, at saka Coast Guard with 3 vloggers. Baka naman libre. Parang promo nung airline. Pero it's unethical for you to accept gifts. If you're It's graft and corruption. Oo, kasi ba't nililibre? No gift policy dapat. Di ba parang part ng parang trabaho, ganon. Huli ang junket. Kasi junket yun, junket. Bawal Kasi certain favor. Kay PRRD kasi, ang tingin kasi ni PRRD dyan, ba't ka bibigyan ng libre? Kasi pag binigyan ka ng libre, hindi man yan, pagka hindi kasi para yan, ma-study yung tourism, kinambular. Ang tingin kasi ni PRRD then is that merong exchange yan. Merong exchange yan ng, hindi po pwedeng wala. Yung mga junket na yan, it will come with the price. Sila lang ba yung sakay o may mga pasahero din? Yun lang daw DOST, DOT, DOT, DOTR, DOST, NEDA, Coast Guard. At tatlong vloggers. Flight trial. O try natin yung flight tapos mag-invite kayo ng mga gano'n. Kaya may PR. Kasi yung vloggers ngayon parang yun yung mga PR before Kasi sabi ng vlogger Mami Laika, the largest contingent of Philippine government officials. Yun ang sabi ng vlogger na yun. So it means to say, very significant yung numbers nila. Yusek, secretary, Yusek, ASEC, ilan siguro yan. Ayun. Plus ang mga mga personal, mga PA. Kailan yun, Joey? I will look at it. I think December 8 yung flight. December 8 yung flight. Yung vlog was dated December 10 Ayun. I'll post the video in a while. Yung na this yun. Year lang, sis. This year lang yan. Ditong December lang. Last year. December lang. Bakasyon. 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 Kasi maganda ang ambience dito sa Europe basta winter at saka Christmas Magla-lovers in Paris sila. Ang content. Vloggers in Paris. December yung flight. Nora De Jong. So ko lang, idagdag ko bago ako bumaba for work. May work ako in a few minutes. Ito isa sa nakita ko na palpak na na
na policy, yung kinoment kanina ni Teacher Mark Reacts, he is a good vlogger. Ang Magna Carta for Seafarers na kung pag-aralan mo yung buong batas na yan, naging batas na, ay favors the sea owners, hindi nagpi-favor sa mas disadvantage sa mga seafarers. Then before I go, I would like to invite pala sa mga viewers, no, because 'di ba ano lang 'yon, no, ang ginagawa nilang propaganda sa survey si Teacher Mark Reacts, naggumawa siya ng independent survey online. Out of 1,000 participants, nakita natin na yung mga lumalabas sa mainstream media, hindi yon pala ang ang lumalabas sa mga independent na kaya open yon, kahit sino pwede mag-participate. And ang natuwa ako doon dahil mostly sa pumasok, siyempre mga Dutertista, yung mga mas majority ang pumasok, no? So yun lang. I'm going to work, pero within itong buwan na to, ang my vlogs I will dedicate it sa siyempre campaign period na, and most probably I will focus sa coming election, especially sa Senate, on the Dutertista na kailangan natin kasi it is in order kung tayo ay maka-Duterte yan, kung gusto natin na i-save at matulungan si Inday Sara, kasi for me it's time to pay back para sa akin. Kailangan natin balikan ang mga Dutertes have done all their part. Even yung pinakamalala na parte ng buhay nila, putting their life in danger, pamilya nila in danger, ginawa na nila lahat. No? So tama na yung may mga nagsasabi na ganun pa rin, bakit hindi si Sara ganito ganyan, bakit hindi ganito ganyan. Tama na yun. It's time for us to give back sa mga Duterte. So yon ang maging content ko within these days na is about Dutertista, like what Nak Joey said about the Dutertista. It is about us na kailangan iano natin, no? We have to claim na kailangan i-impose natin ang ating boto para in that way makita nila na may persado pa rin at we can do something. Talking of election, kasi sa lahat sa atin sa 3 taon, ito lang pagkakataon natin na makaganti. Lahat na pangbabalahura ginawa na natin nila sa atin. Lahat ng pambabastos, yan sa budget, lahat sa mga military, police officers, ginawa na nila, nagbida-bidahan ng mga makakaliwa. Ito lang ang chance na to, ang pagkakataon na ito, isang best lang to sa 3 taon na makaganti tayo. So let us assert the Dutertista vote. Yan na. Thank you very much for being with you. I'm going to work. Miss Katrina. Thank you. Thank you, Tay. Get well. Pagaling mo yung Thank you very much. Amping. Yeah, Happy New Year sa lahat. Sige. Amping yun. Amping kanunay. Sige, bye for now. Happy New Year po. Sige, Happy New Year. Sobrang daming sobrang daming palpak na ginawa na parang, kasi right now ang pinaka talagang nado-dominate yung yung discussion sa public na palpak na policy, yung budget, national budget. I think that's the biggest one right now. Kasi talagang hindi siya hindi siya maka-Pilipino yung budget, yung 2025 budget kahit pa sabihin ni BBM na ni-review niya yung budget and things like that. It wasn't really it wasn't really modified in such a way na siya ma-minimize yung space for corruption. Just a very quick discussion lang on the national budget. Kasi ang problem, ang explanation ni Sec Amina at saka ni Yusek Goddess dito, limitado kasi ang government, limitado kasi yung dahil sa batas, ang power lang ng, kapag enrolled na yung bill, all they can do is to do a line veto. Ibig sabihin, pass or fail na lang yung specific na item na yon. Idadagdag or babawasan na lang, ganon. Yung mga specific item. And I think their explanation is correct. Tama naman talaga yung explanation nila if we're going to look at it doon sa exercise ng constitutional power ng presidente.
limitado ka naman talaga eh. Yun lang naman talaga kapangyarihan mo. Kung enrolled bill na yan, at yan na yung pinresent sa'yo na budget, wala ka na magagawa. Your hands is tied doon sa duties and responsibilities mo under the Constitution. So reviewin mo, mag-veto ka, pagkatapos, pag-isipan mo na lang later on kung saan mo kukunin yung mga budget, kung possible kang mag-realign in the future ng mga budget, or may iba kang source of fund na pagkukuhanan para doon sa specific project na naiisip mo, if that's even allowed. But ang pinakabonggang problem kasi dito doon sa national budget, and things that Sec Amina and Yusek Goddess are not explaining to us, is the fact that the president, aside from the constitutional limitations he has and constitutional duty that he has in framing the budget, meron siyang political power in order to impose kung ano yung mga proyekto at kung ano yung mga bagay na gustong pondohan ng executive at i-translate ng legislative into GAA na hindi ginawa ng Bongbong administration. So wala nang magagawa yung pagpupuyat ninyo ng holiday season kung hindi nyo tinrabaho at binraso yan during the deliberation. Kasi kaya nyo gawin yan eh. You can prudently exercise your political power, your political influence during the deliberation of budget. Like for example, kanya-kanya na silang pasok ng mga kaputahan nila doon sa budget ng mga panahon na yun. Dine-deliberate pa lang yan. Dapat may taga-bantay ka na dyan. Meron ka ng presidential, kasi lahat ng administration, meron silang tinatawag na, nagbavari-vari lang yung name yan. Pero may tinatawag silang presidential legislative liaison officer. Yun. And this Yun person, sasabihin ko, Joey. yeah, somebody can do it for them. And this person is the one who's going to watch the movement of the Congress when it comes to ano ba yung kinakatay nyong part ng budget dito. At that point, nagsisimula ka ng mag-ano dyan eh. Nagsisimula ka na dyan makipag tug of war eh. Na parang, ipapasok nyo sa Katerbang Flood Project? Ano yan? Saan yan? Hindi namin pinropose yan ha. O pag pinasok nyo yan, i-veto lang yan ng Pangulo. Doon pa lang, meron ka ng tug of war dyan. You cannot just, ang problem kasi dito kay sa gobyerno ni BBM, dinadala niya tayo sa, hindi kasi sa batas kasi ito lang yung pwede natin gawin. You use the law as an excuse. Imbis na gamitin mo yung batas para i-empower yung sarili mo. You use laws in order to justify your katamaran. And I'm so sorry kay Sec Amina at kay Yusek Goddess Kasi pinagdidiinan nila, ito na kasi talaga yung constitutional limitation ng Pangulo. Pag enrolled bill na yun, ito na lang ang pwede namin gawin ganyan. But you can do so much. Nung pinasa nyo pa lang yung NEP, you can actually do so much. At hindi nyo ginawa. Tinulugan ninyo yung mga kapangyarihan ninyo na maaaring mag-balance ng budget. So nung wala na kayong choice, at limitado na lang yung pwede ninyong gawin according to the Constitution, yung constitutional duties ninyo na mag-veto na lang yung pwede ninyong gawin, ginawa nyong excuse. 'Di ba? Kung nakipag-tug of war ka na nung dinideliberate pa lang yan, like, "Hoy, ano yung pinapasok nyo na yan? Hindi namin yan. Hindi namin pinropose yan. Ano yung akap na yan? Wala kaming dyan. Wala kaming..." If you're going to put that in the budget, mag-veto lang yan. Dapat doon pa lang, exercise na nung president yung kanyang political power. You know, the exercise of political power, hindi naman yan illegal eh. Hindi naman yan interference eh. Because you are telling the Congress na pagdating sa akin yan, i-exercise ko yung limitations, yung power na vested sa akin by the Constitution. So, ayusin nyo yan. Huwag yan ang ilagay nyo dyan. 'Di ba? Clearly, itong 2025 national budget is a budget dictated by the House of Representatives. Congress. Tama. Nothing else. Sino kayang layason ng executive diyan papunta kay Congress? Ito yung North Star ng presidente. Ito yung mga gusto niyang mangyari. Ito yung mga dapat budgetan ninyo sa kabusisiin ninyo. Actually, may nagbabantay kada branch. Mother, marami sila. Actually, marami yung team na yan. Kaya nga nakakapagtaka na, di ba, Joey, alam mo yan, nag-work ka rin sa
Marami sila, may designated job yan sila, lalo ang presidente. So, imposible talaga yung nangyayari now, di ba? Kaya, yung kino-comment nga ni Joey is tama Kasi I've seen it. Nakita ko rin, even sa Congress, senators, ganun. Meron yan. Yeah, kasi nga pala, nag-work nga pala si, sa Congress. Yeah. Alam mo, si Miss Cathy naman was chief of staff ni di ba? Ng ex niya So alam niya yan, no? Yung meron talagang nagli-liaise in order to, and it's really more of harmonizing yung intention ng executive at saka yung appreciation ng legislative, so that yung makakraft na batas would be a convergence of the intention of the legislature and the executive. Kasi kailangan magtugma yan. Kasi pag hindi yan nagtugma, later on, may inimpose yung legislature dyan na hindi naman talaga gusto ng executive. At the end of the day, paano yan i-implement ng executive kung hindi sila nagkaintindihan? Diba? Mother Laika, meron yan silang ang presidente, meron talaga yung devil's advocate. Hindi pwedeng lahat maganda nakikinig. Ganun yun, meron talagang nagsasabi. Kasi parang nagsunod si Lipen, tapos binigay sa kanya yung budget, tapos sinabi niya, ito ayoko. Parang, yan? Dapat start pa lang ng budget season, sinasabi na ng executive yung mga gusto niyang mangyari para i-consider ng legislative, and then kapag okay na, saka ibabatuli kay presidente sa executive, and then titignan niya, ito align to sa mga gusto kong mangyari. Ito. Kaya dumating sila, sila sa ganun na wala nang magawa Pero kasi dapat from the start pa lang, budget preparation pa lang, involved na yung presidente, yung executive, yung mga tauhan niya. Kasi nga, number one, this is a president's budget. The GAA is actually a president's budget. Kasi sila ang nag-i-implement niyan Hindi yung legislative, no? Kung meron man silang mga kailangang baguhin dyan, it should be in accordance with the purpose of that budget, no? Again, protecting the financial and fiscal capability of the nation. Yun ang trabaho ng legislative dyan. Pangalawa, after the SONA, mandated yan sila, yung DBCC, to submit the NAP, the budget, 30 days after the SONA. Kasi doon kinukuha ng DBCC, from the SONA, yung agenda nila para sa budget na yan. Therefore, from August, September, hanggang sa pinakadulo ng bicameral conference budget season, budget season, nag-uusap yan sila. Pero yung mga I have to be very unapologetic dito. I have so much respect for Amina Pangandaman and Yusek Goddess of Libya. It seems to me na they are now part of the cover-up kasi nga pati sila pilit na nilang tinatakpan even if alam nila na mali talaga yung ginawa. Case in point, anong ginawa nila? To skirt the unconstitutionality of the budget dahil lumobo ang DPWH kaysa sa Education Department contrary to the Constitution's mandate. Ang ginawa nila ngayon pinagsama na nila special academies and schools and institutes na hindi naman talaga ang mandato ng Constitution because yung provision doon na Education Department pertains to the basic education department. Sinama na nila yung Philippine Military Academy, yung Philippine National Police Academy, yung Local Government Academy, Public Safety College, at kung ano-ano pa. Ewan ko kung ano pang mga eskwela dyan ang nila. Para lang na mas malaki yung Correct. Diba? It's really frustrating kasi parang Sec Amina, you are better than this. Yes. Even you are better than this, Sec. Diba? Well, don't forget also, kaya nga tinaasan yung DPWH. Remember, it's the Congress budget, diba? And remember, diba, walang resibo yan. Remember, what do they use? Pag may project sila, yung wala sila talaga. by certification yan. Exactly. So kasi pag nag-DepEd yan, kailangan talaga, they need to present everything. Pero pag if the Congress or like
all those project from DPWH na dadaan dyan sa Kongreso, ang dali lang i-justify for them. So whether kung saan nila dalhin, 'di ba? So nahihirapan silang magnakaw kapag nandun sa mga designated Correct. Agency. Diba? Saka sino nga ulit itong mga congressman na may mga family business pertaining to construction, exactly. di Ang ba? sabi ko is number 1. Di Rod ba? Gutierrez, number 2. Halos 85% daw, sabi ni si Mayor Magalong ba yun, Joey, nagsabi? Na halos 85% ng mga kongresista dyan, may mga sari-sarili ng mga kontraktor. Balita ko nga Alam ito Si Saldi daw, kailangan daw lahat ng project kasali siya may cut siya. Ganun daw. Uy, ang chismis ko sa kaparangan. Kasi itong si Dong Gonzales. Si Dong Gonzales, hindi to tatakbong congressman Walang tatakbuhan to sa 2025. Si Dong Gonzales. Yung pwesto ni Dong Gonzales, ang tatakbo anak niya. Tapos yung isa niyang anak yata tatakbong vice mayor, yung isa, basta buong pamilya niya tatakbo except siya. At ang chismis sa kaparangan ay siya ang magiging DPWH Secretary. Bongga. Wow. Grabe na yung Di ba distrito na yung Joey, nung sinimula ng March, gumuho yung isang flood control project doon, a month later? Siya yung merong kaso na 612 billion flood control project. 612 million flood control project. Dinemanda siya ng barangay captain sa Pampanga. Wow. Ayun. Sa ombudsman. Alam mo, lang yan yung pag halimbawa nasa business ka ng construction at mayaman na kayo, you have to protect yung business nyo. Siyempre yung pag yan, distrito yan, lugar-lugar yan. So tatakbo ka sa politika para ma-protection na yung business mo, at the same time para kumita ka. Pag nasa politika na ka naman, makikita mo na, ang laki pala ng kinikita dun sa tayo nga ako ng business na ganito. Para doon yung mga project ko. So, dapat may yung audit sa DPWH. Kaya sa totoo lang, ako gusto kong abangan yan. Kasi hindi ko naman alam Yun lang ang chismis sa kaparangan. Alam niyo, chismis lang yan. Hindi natin alam kung mangyayari yan. Pero, kumbaga, sa trajectory ni Dong Gonzales, parang doon papunta kasi contractor. Tapos na yung term niya. Tapos na yung niya So ngayon, ano na yung next? Sabihin natin na baka hindi naman siya yung choice para mag DPWH secretary. Pero I think he's gonna go for it. Kasi yun na yung trajectory Kasi hindi na siya makakatakbo, hindi naman mananalo senador yan. 'Di ba? Yung mananalo senador yan, tapos hindi naman niya mabangga yung gobernador ng Pampanga or kung si mayor kung saang lugar man siya, ganun. Hindi naman niya basta-basta mapapalitan yun So, dahil tapos ng kanyang pagiging kongresista at yung kanyang lahat ng kamag-anak ay may tatakbuhan ring posisyon, ang pinaka next target talaga sa kanya is mag-DPWH secretary. So, pero even a USEC, hindi na USEC. Ako yung call ko dyan, anything na, kunwari may pamilya na may negosyo sa construction or anything, wag niyong bawal tumakbo. Oo. Di ba? Exactly. Common sense. Wag na, bawalin, baguhin natin ang batas kahit yung the way they liquidate the funds that given to them by DPWH. Baguhin dapat yan. If there's one congressman na gagawa ng batas at meron din babangga, may makasanggay na senator na gagawa it together, bilib ako dun sa mga yun. Yun ang botohin mo. Diba? Kasi yun talaga makikita nyo na it's for the people, na talagang ang mamayang Pilipino ang priority at hindi magnanakaw sa kaban ng bayan. For them to be able to file ng batas na gano'n. Na okay, we want everything to be transparent and honest. Diba? So, yun yan. Pero guys, before noon, yung Villar nagkaroon din ng ganyang chismis na parang controversial kasi parang yung mga, nung nasa gobyerno sila, yata yung mga daan na ginagawa, malapit papunta doon sa mga subdivision nila. Pero, so nagbahal yung value ng mga subdivision. Mamilayka. Pero naman, may ginawa naman talaga at napakinabangan naman. Yung C5. Yung C5 was connected to the Villar. Yung C5 connector ata yun, project.
Pero parang daang hari pa yun? Kung ano man. Daang hari, ganun din. Pero ito, this really concerns me, no? Miss Laika, Kathy B, and Joey, no? I hope SAS can discuss this next year, no? Kasi wala pa tong implementing rules and regulations, eh. Dalawang batas to na I think si Senator Tolentino ang nagpasa nito kasi magkasunod yung bilang nito, eh. Yung RA number 12064, yung tinatawag na the Philippine Maritime Zones Act. Oo. 065, no? Na tinatawag na Philippine Archipelagic Space Act. Kasi ito, ewan ko pa kasi wala pang IRR to, eh. Kasi ito talaga, this will again raise tensions doon sa West Philippine Sea. Kasi parang inadapt na nito yung UNCLOS. Ibig sabihin yan, pagka inadapt mo at ginawa mo yung domestic law, yung mga lahat ng claimant states doon na nandoon, talagang they are already in violation of the domestic law of the Philippines. Diba? Hindi, nakalagay ba doon na gano'n? Nakalagay ba doon sa law na wala ba siyang reservation on the claims? Hindi ko pa nabasa, Joey, no? So, I hope to... Baka naman nakalagay. Kasi parang, I don't think they're going to be that careless. Pero ang nakalagay dito is adopting the UNCLOS. Pero I mean, sa claims natin, was there a provision or a reservation doon sa mga claims? Hindi ko pa rin nabasa yun, no? Pero the fact na ginawa nila yung UNCLOS na international law at inadapt nila bilang domestic law, technically, those people ng lahat ng mga claimant states doon are already in violation of our domestic laws. Diba? So they are now subject to the police powers. Unless they make a reservation. Pero yun na nga, anong mag-supersede? Does international law supersedes our domestic law, or does our domestic law supersede the international law in the 200 nautical mile exclusive economic zone, di ba? So I hope we can discuss this, no? I think mag-a-apply dyan conflict of laws. Yung mga rules on conflicts of laws, ayun. Pero nakakabahala din. Yeah. Definitely, tama ko yan. Oo. Mag-out of topic ako ng konti. Ako hindi ko maintindihan din na bakit ang bansa natin or na hindi makita na lahat ng hinawakan or naging part ang Americans, hindi umasenso ang bansa. Tingnan mo ang mga European countries na naghinandle ang Hong Kong lumaki, Singapore lumaki. You know, tayo ang dami nating natural resources, ang dami nating kayamanan, ang dami nating pwedeng gawin. Hindi tayo na-improve. Kasi ayaw tayong palakihin. Ang sisipag pa natin. Sana hindi nila makita yung factor na yon. And look at China. Ang laki-laki now. Diba? Ang laki-laki now. So, I don't get it. Ayan, game. Sorry, out of topic. Okay, go. Tama. Hindi, kasama yun. Tama, Miss Cathy. Tama yun. Mahal mo lang ako kaya sumasang-ayon ka, charot. Hindi, not just China. You even look at Vietnam now. Yeah. Naiwanan na tayo ng Vietnam. Ang layo natin. Ang layo na talaga natin. Ayan. Teka, welcome back muna natin si The Free Thinker. Ayan. Hi, Tio. The Free Thinker. Yes, hello. Nasa ano tayo? Anong topic na? Nasa ano pa rin? Talaga stomach. Ano yun? Policies. Ayan. Actually, papaalis na tayo. Policies. Dito, eh. And any government policy for you? For me, yung policy of the policy of ayuda. I mean, yan yung correct. Amen. Kasi ganito, the ayuda, kawawa yung middle class, kawawa yung middle class. I mean, the government should make an effort to equalize its citizens, like the poor, the rich, to bridge the gap. And ayuda, that is something na parang masakit sa taxpayers. Kasi the
the poor people or maybe the tamad people will not be encouraged to work. So ang ayuda policy hindi siya sustainable at hindi din siya it hurts the it hurts the future kasi hindi that you can't build upon it diba? Yes, oo, tsaka it should be to yung pinang-ayuda, it should be to programs to generate jobs. Yung parang long-term sustainable kasi it should not the taxes should be para sa lahat. Should be should be felt by everybody. Ayun. So kawawa yung middle class ang nagbabayad, yung rich wala naman sa kanila yan kasi they can do legal tax avoidance. The poor cannot be taxed because they are in the lower bracket. So it's the middle class yung nag-e-effort, naghihirap magbayad ng tax para ipamigay lang sa sa mga ganun, 'di ba masakit siya. So it's really hindi talaga siya magandang policy. Understandable kung may pandemic or kung may national emergency. But to normalize the ayuda, kaya excuse me, bye-bye Philippines. I don't want to feed their stomach. To make it a go-to solution, to make ayuda a go-to solution, talagang sobrang incompetent talaga ng gobyerno. Kasi like I posted a video of Pagudpod, yung usually na pinupuntahan ng mga turista sa Ilocos. Sa Ilocos Norte, yes. Ngayon yung nabagyo doon, bagyong Marce pa raw yun, yung nawasak yung mga hotels doon and whatnot, ganyan. December 27 yung video na December 28 binigay sa akin yung video. Video was taken December 27. Tapos yung itsura niya, devastated pa rin na devastated. 2 months after ravage siya ng typhoon. And the solution that was given to them, binigyan silang tigpa 500 pesos ayuda. Yeah. My God. Diba? At saka ganito buti sana kung yung ayuda na yan, 100% nakakarating lahat sa mga beneficiaries or kung qualified pa yung beneficiaries or kaibigan lang na nagpapalista or worst, sa politiko for election. It's a legalized corruption. Ang ganda ng comment niya, di ba, nung sinabi ni Martin na justice daw ang ayuda. May nag-comment, justice. Oo. Yun yung conclusion sa middle talaga. Class. Sa totoo lang, sabi ni Martin Robles. Wait, Pro Filipino. Bibigay ko sa'yo. Wait lang, please. Do not overlap. Okay. The ayuda, ito Philippines who are watching, the ayuda is injustice to taxpayers. It's injustice to the middle class who is the 90% of the taxpayers, the country. Actually, dapat hindi ayuda yan, dapat suhol. Ang ayuda is binibigay mo pag nangangailangan ng tulong. Wala namang pandemic or wala namang gera, bakit pa na ayuda? So dapat suhol, hindi ayuda. True. Legalized vote buying sabi ni Inday di ba? Kaya nga may cover up sila ng mga mga programs nila na to be lang na sasabihin nila na allocated. So yun yung nila, yung sinasabi nila na pang-cover lang, yung AKAP, yung sinasabi nila, yung may narinig ako Sibol na namimigay sila ng mga business daw. Financing, pero wala naman, hindi naman lahat qualified for hindi naman negosyante lahat. So yun yung nakakalungkot talaga. Ayuda, narinig tayo. Sayang ang pera. Kasi hindi siya ang magiging benefit sa isang tao, temporary lang remedy. Ang explanation ni Tamba na ayuda is justice is big BS talaga. It's BS. Oh. Okay, Tio. No, when we talk about justice, we talk about how we give people the things that they deserve. So one of those things
for example, is employment. Now, when we enable them to be employed, to work, for them to make a living, then that's giving them justice. Because on top of what we give them, we also hone their skills, di ba? That's why important yung job, income generating projects and programs for the Filipino people. Now, I really consider the ayuda as a form of modern mendicancy, di ba? Mendicancy talaga yan. Yes. Tapos, and one of the reasons, you know what? One of the reasons why people from Davao are opposing the idea of ayuda, it's because robust yung namin anti-mendicancy ordinance sa Davao City. Kaya before, just to share something sa inyo, one of the things Duterte did is actually to, for example, pag may mga homeless, dinadala yan sa isang center na kung saan doon sila binibigyan ng livelihood programs, tinutulungan din sila. Hindi yung araw-araw or mostly like monthly may binibigay na ayuda. It's not justice. Only stupid people think that giving ayuda is giving justice. And one of the best examples of those stupid people is Martin Romualdez. Correct. Hindi ko nga maintindihan saan nanggaling yung word na justice. Hindi ko maget. Hindi ko makuha. Saan nanggaling yung word na justice? Ang kasi doon, ang idea kasi doon ni, I think yung pinanggagalingan doon ni Martin. Yung sinasabi niya na ayuda is justice. Is because, guys, magpapaalam muna kami because we need to be somewhere. But pag maabutan namin kayo, we will dial in. You need to be somewhere. Thank you guys for your time. We're currently in Pattaya. That's our friend Dana. Bye po. Hindi, ang political kasi itong friend namin. Ayaw natin siyang mabash or madamay. Pupunta kayo rin sa Patong, no? I don't know that. Yeah. No. Bawal yan. Kasi alam mo na, ginawan pa ako ng issue, di ba? Na pumunta daw ako ng white party. Halata nga, pwede sa black party, charot. yung nambabash sa atin, ang pangit-pangit nun, mukha yung uto. Bakit kayo mga bashers natin mga pangit? It's either they are ay grabe, discriminating or dukha. So pili na lang, it's either pangit sila or dukha. Tapos I feel like they are projecting everything dahil 'di ba sila yung mga binabayaran, so they project sa atin na tayo yung bayad and everything. Sabi ko talaga nilapagan ang hirap I already showed them na my proof I already showed them pieces of evidence about my job. Sinabi ko pa sa kanila, I have 3 jobs and everything. Pero they insist on telling the Filipino people ba na bayaran daw, ako daw si Mary Grace Piatos. Wow, kung ako si Mary Grace Piatos, ang travel ko siguro nasa na ako. Magkano lang ba yung binayad kay Mary Grace Piatos? Parang 30,000? Ako daw si Mary Grace Piatos. Yun, pinoproject nila kasi pag pumupunta sila sa akala talaga nila wala kami mga intel info about them ba na pag pumupunta sila doon, cash yung binibigay, ganyan. Tapos alam ko pa, may mga pictures pa ako kung sino yung namimigay. Kaya kayong mga bashers ko, wala tayong pakialam sa inyo. Continue lang, 2025 para more engagement, more income. Bye-bye, guys. Bye sila. Okay. Okay. Thank you Rin. Ayan. Anyway, you have something to say, Ate Cathy, about ayuda? Ayun, yun nga, di ba I asked you a while ago that why is Martin saying it's justice? Hindi, anong point? Di ba abogado pa naman siya, ginamit siya yung word na justice. It's not justifiable. Kasi una, you're parang ginagawa mong tamad yung mga tao. Tapos tama nga, di ba yung lumalabas nga, legalize vote buying. Di ba? Kasi parang, ikaw nga, a while ago, sinasabi mo yung sumisigaw na, 5,000 pesos. Nagme-mental gymnastics kasi si Tam dun sa justice, yung ayuda is justice. Kasi kumbaga parang, yung naka-angkla yon dun sa idea na, bibigyan natin ng access sa resources ang mga tao, lahat, ganyan-ganyan. Bibigyan natin sila ng share dun sa resources ng gobyerno. So, kumbaga parang,
you know, the shallow interpretation of getting your share from getting your share from the pie, ganon. Yun yung parang shallow niya ng justice. But of course, justice in our society, of course, meron tayong iba't ibang starting point eh. Meron tayong iba't ibang starting point kasi ang society naman natin is composed of the poor, middle class, upper middle class, at saka yung mga rich. Ayan. When you talk about justice, nakagaya dun sa society na meron tayo, hindi mo naman yan mai-equalize ng bonggang-bongga kasi iba-iba nga yung starting point. Yeah. If you want to promote justice, I think it's better to focus on providing opportunities. Yeah, Kapag kunwari, yung mga poor at yung mga rich would have similar opportunities, kahit pa sabihin natin hindi equal, no? At least similar opportunities. For example, the poor can actually study and graduate with a degree para or enhance their skill. In the same manner na yung mga mayayaman, kaya rin nilang gawin yon. At least kahit paano, pag dinala mo to sa buhay itong dalawang mayaman at mahirap na to, meron silang fighting chance sa buhay. How they can how they can achieve the life that they want. It is the opportunity that you have to that you have to provide sa lahat ng miyembro ng mga society mo regardless of their starting point. Now, if you give them ayuda, do you give them opportunities? You don't. You just give them money. Diba? Yes. And that money is very little to no opportunity. Diba? And actually, it's insulting eh. Insulting. Kasi, is this how much you see us? This much lang? Parang, eto lang ba yung katapat namin sa tingin mo? Mm-hmm. If kung ako yung tao, no, kahit gaano man ako kahirap, okay, I need the money. Pero the way you give it to us, yung mga papalakpak, yung mga sisigaw, you know, it's insulting. Tapos parang the way they give it away, it seems like galing sa bulsa nila. Diba? Galing sa bulsa nila na parang utang na loob pa ng mamamayang Pilipino, nagbigay sila nun. Na hindi alam ng mamamayang Pilipino, galing yun sa tax nila. Parang ginisa ka sa sarili mong mantika. Kasi nga, guess ko yung EB. Kasi nga, Joey, no, Miss Cathy, no, ang ibig siguro niyang sabihin doon is yung concept of social justice, no? Yung even distribution of wealth, no? Kumbaga, no? Pero hindi ibig sabihin na namimigay ka, you are redistributing the national wealth, yung binibigyan mo, walang kaukulang counterpart na accountability. Yun ang diferensya ng ayuda ni Martin, na legalize vote buying. Kasi number one, walang metrics, hindi nasusukat yung epekto. Number two, walang klarong qualification kung sino ang qualified at bakit sila makakatanggap. At number three, it is not proven. Yung ano nila. Number one, tupad. Ang tupad sana is actually a bridge program, cash for work during COVID at after COVID. Magtatrabaho ka for a certain period dahil hindi ka pa makapaghanap ng trabaho, gobyerno muna ang magbibigay ng trabaho 10 days, 15 days, hanggang sa makapaghanap ka na ng permanenteng trabaho. Anong ginawa nila ngayon? Magwawalis lang 2 oras, picture-picture, meron ka ng tupad. AX, assistance to individuals in crisis situation. Ganon din sa COVID din yan, no? Wala nang COVID, di ba? Ngayon naman ang AKAP, kasi ang sabi nila, yung minimum wage earners, mga near poor, to help them address the effects of inflation on the rising prices of commodities. Pero wala ngang metric. Pero yung totoo talaga na total wealth distribution and economic opportunities na sinasabi mo, Joey, ay tinapyasan nila ng 50 billion. Ano yun? Yung 4Ps. Kasi yung 4Ps, it's a tried and tested program. No, walang halong politika dahil
direkta sila sa mga beneficiaryo galing sa DSWD, merong database, merong qualification, and most importantly, merong responsibilidad ang mga beneficiaryo para mananatili ka sa 4-piece program. Ano yun? Ang pinaka-importante doon, Joey, at sinasabi mo nga, this is to confirm na yung economic opportunities mas similar lang, is number one, to give them basic health care. Kasi, pag beneficiaryo ka ng 4-piece, dapat yung mga anak mo, dadalhin mo periodically sa health center. Ma-check sila, mabakuna sila, ma-check yung kanilang weight, kung hindi ba sila stunted yung growth, hindi ba sila malnourished. Pangalawa, dapat pagka naka-school age na yung mga anak mo, dapat they should be in school. Otherwise, mawawala yung 4-piece benefits mo. Pangatlo, pag ikaw ay nabubuntis or may infant, dapat dadalhin ka for pre and postnatal care. Dapat yung mga newborn babies should be vaccinated, no? So lahat ng yung mga responsibilities. Evaluate yan. Precisely because, Joey, towards the end goal, and the end goal is for them to have this level of opportunity similar to the middle class and the rich, no? Ang nangyari kasi diyan sa sa 4-piece nung 2022, nung nagkaroon ng budget deliberation ng 2022 for 2023, they found out na yung mga 4-piece beneficiaries walang study na sino ba dito dapat yung gagraduate na, merong iba na parang 10 years nang nag-aayuda, wala pa nangyayari sa buhay nila, tapos yung iba parang lampas pa ng ganyan-ganyan. So ngayon, ang nangyari, pinatigil nila yung ayuda, however, meron pang budget na unutilized. So parang ang nangyari, ang ginawa nila, nag-isip sila ng ibang ayuda na pwedeng paggamitan ng pera. Tapos ito, na-carry over to ng 2023 budget. Noong 2023 budget deliberation for 2024, pagkatapos natuloy na tong noong 2023 nag-deliberate sila ng budget for 2024. Nag-expand na siya into different form of ayuda. Yun yung nangyari diyan. Ang mali diyan is that dapat nag-stick sila sa 4-piece kasi yung 4-piece legislated yun eh. Legislated yun. Wala yung iba namang mga ayudahan nila diyan, hindi naman yan hindi naman yan chartered. They should have excuse me. They should have strengthened the 4-piece program by making sure that the ayudahan using the 4-piece measure would be effective. Like for example, if you are giving ayuda to certain family for 15 years, pagkatapos walang nagbabago dun sa buhay nila, tigil-tigilan nyo na yan. Ibig sabihin hindi effective. Isip tayong bago, 'di ba? Tigilan natin 'tong kalokohan na 'to, ganyan. Ngayon, there should be a way for them to quote and quote graduate from the ayudahan. However, I remember ng 2022 hiningan pa nga nila ng study yung PIDS, yung Philippine Institute for Development Studies, ayon. Hiningan nila ng tapos lumabas nga dun sa study ng PIDS na ang problem kasi dun sa 4-piece, wala siyang mechanism in order to measure its effectiveness. So hindi mo alam kung yung nagbibigay ka ng pera, nag-aano ka, ganyan-ganyan. Hindi alam ng gobyerno kung yung tulong ba niya ay may value dun sa family. Kasi parang nangyari, meron lang siyang mga criteria na kailangang i-meet. Pag na-meet niya yon, then qualified siya para maka-receive ng pera. Pero whether or not nag-i-improve yung buhay niya, hindi yun na may measure. At yun ang dahilan kung bakit merong mga tumatagal na parang 15 years na, 10 years na, ganyan-ganyan. Nandun pa rin sila sa ayudahan program. I think hindi na dapat nag-divert yung hindi na dapat nag-divert yung government to different form of ayuda. 4-piece is for the poorest of the poor sa Pilipinas. And sa totoo lang, okay lang naman sa akin na may ayuda para dun sa mga biblical poor. Yung talagang hirap, yung wala talagang makain, yung wala talagang yung hindi talaga halos makapasok yung mga anak sa eskwelahan dahil walang pera, walang ganun-ganon. But it has to be done in such a way na
calibrated, na may measure yung effectiveness, and ma-ensure natin na hindi siya na walang losses. Alam mo yon, yung hindi yung parang katulad ng mga ayuda na tupad-tupad akap na manggagaling sa congressman, pagkatapos pababa ng pababa, nababawasan yung hanggang sa 2,000 na lang yung na-receive nung beneficiary, 'di ba? Ano na ang tawag dito, itong ayuda kasi na ayuda programs na dinuplicate ng bongbong administration, ang bantot. Sobrang ang bantot. Nakakaano talaga, this is not how you build a country. This is not how you build a country. 'Di ba? Ayun. Sabi ni Darkness, "Hi Joey and all guests. Palpak policies, let's start on the policies about infrastructures, zero big ticket, and ang daming canceled projects from previous admin para siraan lang si Duterte." Ayan. Okay. Ayan. Anyway, Pro-Filipino, go. Ay, ito siya. Pro-Filipino, go. Sige, ayun. Go. So, ito, Miss Joey, ito yung summarize ko sa napag-usapan ngayon. So, this is a call again to the pro-administration, to pro-Tamba. Ganon mo ma-measure din talaga ang intelligence ni Martin Romualdez. I mean, how do you define justice? You cannot define justice with just ayuda. Di ba makabigay ng justice if ever we allocate budget to AFP? We allocate budget to any agencies, government agencies, especially also with the OVP to na magbibigay ng medical at saka burial assistance. Is hindi ba yan siya justice para sa Pilipino? So ang akin, Miss Joey, Martin Romualdez is just giving the exclusive lang sa kanya yung funds. Kasi tama talaga yung sabi ni VP na sa kanila talaga nakasalalay ngayon yung budget natin ngayon. So, yun lang talaga ang purpose ni Martin Romualdez ngayon. Tantamount talaga to vote buying yung ayuda ngayon. And also, yung sinasabi niya na justice, definition of justice sa ayuda. It is a pure BS talaga, Miss Joey. I mean, nakita ko may mga kakilala ko yung sabi nila na CBOL program na hindi sila negosyante pero beneficiary sila doon sa mga program na yun for business financing. I mean, what the hell? Paano nangyaring qualified kayo doon sa program even hindi kayo negosyante? So, parang yun nga, sabi ni Sir E.B. kanina, walang metrics talaga na makikita natin kung ano ba talaga ang batayan nila. Bakit yung tao na yun ay qualified? I mean, yung sabi nga nila, magic list na nga daw yung sinasabi nila ngayon eh. Magic list which is... May batayan yung ayuda. Meron siyang criteria kung sino yung magbe-benefit. Ang problema, paano to na-check? Yung ba talaga yung nakakatanggap? Qualified ba talaga sila, Miss Joey? Oo, like for example, yung AIC, supposedly individual in crisis, nakaka-receive ba talaga individual in crisis? Yun yes. Ni Kuyang EB. So, yun nga talaga, Miss Joey. Paano ba nasasabi talaga ni Tamba yung sinasabi niya na justice yung ayuda? I mean, to compare it ba? 'Di ba? Yung 350 additional allowance per day ba for the men in uniform is also a justice. Ito compare it to the budget allocation na tinanggal nila sa kanila to modernize our defense. So, parang walang substance yung explanation ni Tamba doon sa ayuda. Yun lang naman, Miss Joey. Okay. Ayan. Sabi ni Jonar Castro Mayor, ayuda sa Davao pag-usapan nyo, the line is about 3 kilometer.
Sabi niya, I think you're talking about the pahalipay of the Dutertes, no? Pasko. Yung Pasko na kinagalian na nila. Oo, ganon. Pakyatin mo yan, Miss Joey. Banggitin ko lang, sis. Yung, sorry. Yung sa AIX, di ba? Yung Tingog Party List. Even yung Junior Chamber International, JCI, kasi I was a president before, past president, then I'm a senator now. Meron kaming nakita na ginagamit ni Jude Asidre ang AIX para magtayo sila ng different chapter, tas ginagamit nila para makakuha. Wala yung member kung sino-sino lang sinusulat na pangalan. Ilang chapter? I think 47 chapters. We have the documents. So JCI pala si Asidre? Oo, JCI yan. Actually, merong dito noon, may nag-alitap-tap noon dito na ginamit ni Asidre yung JCI para sa... My goodness. My goodness. Grabe talaga tong... So, walang yan. Walang integrity yan. Ginagamit nila to get money. Isipin mo, sis, sabihin mo na yeah. Pero Miss Cathy, how did JCI, which is a very well-respected NGO for entrepreneurship, take this? Well, galit, no. May ginagawa na sila. Okay. Actually, binigay nila sa akin everything. So, malaki rin. In any organization, maraming political pa rin. Grabe, no? Pero marami rin kasing mga dyan marami rin mga Marcos loyalists dyan sa JCI Diba? And I would imagine, may dyan, may hatian dyan. Ay, for sure. Kasi meron nga sa group chat Ang binibigay nila, parang 2,500 sa 5,000, pero 2,500 lang ibibigay, yung mga ganon. Wow. My God. Di yan mawawala, Sir Evie. Pag-usapan natin tong sinasabi ni Joner na ayuda sa Davao, pag-usapan nyo. The line is about 3 kilometers. Ayun. Kasi ito yung ginagawa ng mga Duterte every Christmas na nagpapahalipay. Ano yun? Pahalipay? Pahalipay sa Taal. Pahalipay sa Taal, Miss Joey. Dito po sa Davao. So ngayon, yung goodie bag nila, yung loot na nakukuha nila, parang bigas, mga delata, may GC, merong cash yata, 150 pesos, ganyan. Ang difference kasi nun, Jonar, ito kasing tradisyon na to, parang matagal na daw to di ba? May nagsasabi dito, Joey, wala pa sa nanay ni PRRD, si Nanay Suling. I vouch for that, Miss Joey. Matagal na yan siya dito sa Davao. Mayor pa si PRRD, naging mayor din si VP Inday, and ngayon si Mayor Baste. So it is a long tradition na dito sa Davao. Namibigay talaga yan sila. Same address, same location. Ayan. Sabi ko si Pero sa Bukid, every year po yan ginagawa since 1990s pa, yung pahalipay ng mga Duterte family. Lumawak lang nung naging presidente si Tatay Yes. Then, Jonar, kasi ito, I think everybody can avail, Kasi parang meron pang nanggagaling sa ibang lugar dito Yung Oo naman, Miss Joey. Tapos galing pa sa ibang lugar, ganon. And everybody can take advantage, and it is done because it is done during the holiday season, ganyan. It is somehow a tradition, kasi hindi ko alam sa inyo pero kasi kahit rin naman sa family namin, ginagawa rin namin to Kaso nga sa mga family members. Kasi hindi naman namin kaya sa mga hindi family members or sa mga piling mga friends and sa mga piling friends and mga workers, ganon. Na mag-aabot ka naman talaga ng regalo. Kasi parang I don't think it is intended to be an ayuda. It is intended to be yung parang sige bibigay namin to sa iyo to kasi mahirap ka or meron Christmas gift, tama. Sir Evie. Christmas it's done in Christmas spirit, ganyan. You may say na parang paayuda rin yan, ganyan. Oo, pero may dahilan
sila. Bakit sila pumipila? Yeah, purpose. Para may lang, dahilan. Hindi out of nowhere, nagagawin mo lang. oo. Tanungin niyo Correct, yung mga Miss taga-Davao, Cathy. bakit nila tsinatsaga na pumila ng ganong kahaba doon? And, you know, ako, I can only surmise na yung mga tao doon, wala silang pake kahit ang bigay sila doon ay isang Christmas card. Alam mo kung bakit? I think nakapila sila doon because of the possible interaction that they may have with the Duterte. Yun. Yun. Eh, wala, hindi naman sobrang special nung paayuda nila doon eh. Ang pangalan nito, yung nag-comment, hindi naman sobrang, hindi naman sobrang special nung paayuda nila doon. Parang bigas, delata. The usual Christmas package, Miss Joey. Hindi naman siya ganun pero bakit pumipila ng bonggang-bonggang ganun yung mga tao doon? Sa tingin ko nga, Joey, yung mga nakapila doon, pwede makabili nga sila na makaka-afford ata ng mga yung tinatanggap nila. I-share ko lang, Miss Joey, may alam nga ako nga na mga makanograles nakapila nga doon nung last nakita ko. May nakita talaga ako na kakilala ko. Ang isa pang major dito consideration dito, Jonar, is the money that they are using for that came from public funds. Yun yung isang question ko, Jonar Castro Mayor. Kasi sabi niya, tama lang kayo, kung sa iba, hindi. Hindi. Isang question dyan, saan galing yung pinangpapahalipay nila? Kasi ang ko dyan, the Voenos can confirm, no? Mga sponsored yung dun sponsored yung mga nakalagay dun sa goodie bag na yun. Yes. Sponsored. Hindi na lang natin babanggitin. Alam ko po yung mga sponsor. Sabi mo, Olive, Christmas package yan, hindi ayuda. Ayun. Yes. So yun, I think si Jonar, I think galit kayo sa iba. Oo naman, kung kunwari akap galing sa pondo ng bayan, gini-AA mo pa, mali yun. Ayun, kung magpapamigay ka ng ayuda, pagkatapos yung ayuda, if hindi naman galing sa kaban ng bayan, hindi naman galing sa ba't kami magagalit sa'yo? Gusto lang niya maka-accept lang ata, Miss Joey. Yung allowance ng mga estudyante at yung mga allowance ng mga estudyante hindi naman galing sa kaban ng bayan, ba't namin kayo pipigilan? Correct. Tama. You know, sometimes binibigyan ng mali siya yung mga maling yung mga maling pangyayari para ma-justify yung mga mali. Yan kasi yung problema sa iba. Ayun. So, yun Jonar. Sabi niya, gulo nyo. Hindi ka lang makasabay, Jonar. Sa usapan. Baka gusto mo makatanggap din, Mr. Jonar. Ha? Halika dito sa Davao. Baka may sobra pa. Wait lang, bro. Okay, Jonar. First and foremost, tingnan muna natin yung source of fund. Ano yung ginamit ng mga Duterte sa pahalipay nila versus yung ginagamit ni Tambaluslos? Is it the same? Okay. Ngayon dun sa ayuda, I would consider na somehow ayuda pa rin yan kahit Christmas gift siya or whatsoever, ganyan. Kasi syempre, yung gift, if it is intended to help, it's still aid, 'di ba? Yun nga lang. Kasi ginawa siya during Christmas, merong tradition aspect doon, 'di ba, na bilang regalo, ganyan. Okay, gayon pa man, dahil nga ito ay merong tradition aspect, yung mga tao pumupunta doon not necessarily because they want to get an ayuda. So totoo lang, not necessarily because they want to get an ayuda. Because if they really care about ayuda lang, ba't hindi sila kumuha ng kay Migs Nograles, lagi-lagi araw-araw may paayuda yun. 'Di ba? The people are going there because they want an interaction with the Dutertes. Ganun lang yun. Yun yung never ma-achieve ng ibang politiko. Ayun. Yun yung hindi ma-achieve ng ibang politiko. So yun yung mga consideration doon. So kayo tama. Oo. Kasi prudent yun, Jonar Castro. Kasi bobo ka, Jonar. Oo. Prudent kasi yun, Jonar. Burn. Ayun. Common sense yun, Jonar. Common sense. Ang problema kasi is tupad prudent.
Is AIX prudent? Is AKAP prudent? Is the implementation of 4Ps prudent all the time? Hindi rin naman, 'di ba? Ang sinasabi nga namin dito kanina yung sa 4Ps. Sa 4Ps, kung yan ay ma-strengthen at mai-implement ng mas maayos na merong gagraduate, na may measure yung effectiveness, wala namang problema sa 4Ps eh. Kaso nga lang, ang nangyayari, ang nililista nyo sa 4Ps, mga barkada ng mga government officials. Hindi naman entitled nakakakuha ng 4Ps. Yun yung problema natin dyan. Meron bang ganong issue dun sa pahalipay ng mga Duterte, Jonar? Ang talino nyo. Oo, Jonar, hindi ka talaga makakasabay kung hindi ka makikinig. Miss Jo, parang masasabi natin, ayuda, sige, let's say ayuda is justice. Ayuda is selective justice. So, ang pahalipay sa Taal dito sa Davao is not a selective justice. It is open to all. Kahit ikaw, Jonar, pumunta ka dito, bigyan ka namin, sabihan namin yung City Hall ngayon. Ano ba? Hindi, alam mo yan. Obvious naman na, yan, dinidepensahan yung kanyang poon. Panginoon. Kasi tinatanong mo, pag kayo pwede, pagka kami, hindi. In a sense, oo. Kasi nga, ito yung difference ng mga ibang politiko sa mga Duterte. Pag sila kasi gumawa ng something, prudent, pinag-isipan. Hindi balahura, hindi binabastos ang national budget, hindi binabastos yung recipient. Like in this case, pwede ka namang hindi pumila. Ano lang ba naman makukuha mo dyan sa Christmas gift ng mga Duterte? Gift certificate na 150 pesos? Miss Jo, mas pa nga yung, mas disente pa nga yung... whatever. I mean, hindi naman siya ganun ka talagang parang, maganda yung kumbaga parang marami kang makukuha. Pero hindi naman to yung parang super talaga na ay paghihirapan mong pumila dahil makakakuha ka ng talagang hindi siya ganun kabonggang bongga. But people are interested to line up, especially because it's their way of also having an interaction with the Dutertes. May respect rin kasi yung mga tao na one thing, alam nila makakakuha sila. Ganun. Ayun. Wala ako kailangan. Yung pinag-isipan ang jet ski, ang babaw naman ni Jonar. Huwag mo na pag-usapan, sis. Wala naman, bumababa ka na sa kanal, Jonar. Tama na. Pansin na yan. Jonar, kung may piso ka, hanap ka ng kausap. Huwag ka dito mag-comment. Sis, tingnan mo naman anong oras ganyan ang mga tanong sa'yo. Taga saan ka, Jonar? Pakiuntog ng ulo mo, Jonar. Yan. Pakiuntog dun sa semento. Naka-Snortfest ata, Miss Cathy. Kape muna, kape. Masyado ng baboy, Jonar, yung jet ski, parang kami nga mga Duterte supporters, di kami naniwala doon sa jet ski. Ako sa'yo, tanga ka. Paniwala ka sa jet ski, kami nga mga Duterte supporters, di kami naniwala doon eh. Tanga. Ako sa'yo, tanga ka. Remember, di ba, nung pandemic, si Lenny namigay ng ayuda from, yung mga nakuha niyang mga sa kanya, parang donation, then namigay siya ng ayuda. Yung Black Olives sa Duterte. Ha? Pinagtanggol siya ni Duterte, di ba, nung tinitira siya ng mga ibang, sabi ni Duterte, hayaan niyo siya. Which is ako, yun din ang ko, parang pandemic to, lahat ng tulong na kailangan, tanggapin natin. Kung namimigay ng tulong si Lenny, hayaan na lang natin balahurain, di ba? So, anyway, hindi naman galing yun sa taxpayers money. True. Oo. Correct. Ayun. Ginawa na rin ni Lenny doon sa doon sa Karina ba yun ata, na lumubog pa siya sa tubig. Tapos ang ganda ng photo yung kuha eh. Talagang photo op agad. Water light pa. Required ata, Sir Ibi. May Jollibee pa daw. Jollibee, bottled water, pack of rice, sardines. Yeah. So it's really a treat. Hindi siya ayuda. Yes. It's a treat. Kasi may Jollibee eh. So it's a Christmas. Kasi ang aga kasi ng mga tao doon, ma'am.
aga ng tao doon nagpila. Nung ano pa ata, nung gabi pa, before nung pamimigay, andun na yung mga tao pumipila na. So, in early morning, nagbigay na sila ng Jollibee, tapos yung bottled water, tapos yung yung hinihintay na nila ng mga packs. Yung mga pagkain. Ay, yung okay. Yeah, yung package. Yes, ma'am. Ayun. Anyway, ayan. Okay, well, anyway, meron pa ba kayong idadagdag dito? Ano ang tawag dito? And before yung sa comment section na lang ha, any policies na tingin niyo talagang sobrang palpak, hindi pinag-isipan, pero ginagawa ng foreign relation, yung West Philippine Sea. Di ba parang, I don't know, parang anong bang gusto nating palabasin? Matapang tayo? Parang hindi ko magets na, meron tayong karapatan sa EEC. Pero may claim din yung China. So ano dapat paggawin natin? Makipag-usap tayo ng maayos, hindi nakikipag-tagirian tayo. Kasi apektado rin yung natin yan, yung tourism natin. Remember, di ba, parang pulutong yung mga Chinese tourists pag dumarating dito noon. To the point na nakakagigil. Kasi di ba, medyo may pagkapalahura yung mga Chinese tourists kasi sa China naman talaga nagkapera lang sila pero hindi naman talaga mga well-educated yung mga yun. So, ngayon, hindi mo na mai-experience yun. Wala nang pulutong na Chinese na makikita ka nasa daan ng mga turista. Or halimbawa, punta ka ng Boracay, punta ka ng Baguio, makita mo, sangkaterbang Chinese tourists. Ngayon, wala na. Kasi yung anti-China sentiment na pinapakalat ng gobyerno natin, hindi nakakatulong. So, hindi ko magets parang, ano bang gusto nyo talagang mangyari, BBM? Ano gusto nyo ma-achieve? In fact, lumiliit yung mundo natin. Kasi, tinataasan tayo ng kilay ng mga kapitbahay natin, nababad trip yung China sa atin, di ba? Pati si Mr. Putin. Correct. Pagkas wala naman tayong instant visa sa US, mahirap rin naman pumunta sa US, di ba? Tapos ipapadeport yung mga undocumented pagkaupo niya. Correct. So, pero tama si Haya, Joey, acknowledge ko lang, sinabi niya, yung foreign policy natin, anong idinulot? We lost a shoal. We lost Iskoda Shoal. Pero we also lost a finger. Doon kay Technical Sergeant Facundo. Can you imagine? Now we're losing respect from our ASEAN neighbors. Now we are being made a pariah kasi nga Vietnam, Indonesia, Malaysia, and Thailand are now recognized officially as partner nations by the BRICS. Tapos ngayon may press release, hindi raw inimbita ni President Trump si Bongbong Marcos para mag-attend sa kanyang inauguration. Yung mga yung gusto ko sana idagdag, Sir EB. Bakit ba kailangan ipresenta ni Ambassador Romualdez yung presidente natin? Parang it's like hindi talaga siya formal na para sa akin eh. Bakit ang ambassador ang magpepresenta sa presidente? Di ba dapat hindi nga kasi in-invite. Hindi nga in-invite eh. Invited. Uninvited. Showing. Pakita yung invitation. Sige rin. Pakita yung invitation. Sige, ako maghahamon. Okay, Miss Cathy. Ayun. Pero yun. Hindi pa nila Maharlika funds tapos pinapabalik lang ng IMF. Yun. Walang yung urgent pa nga yung pag-create ng Maharlika Investment Act eh. Pag kasi pala wala namang plano, kinuha-kuha ng pera, wala namang palang gagawin. Ayun.